Assistant Ombudsman says that if Ligarda and Libeste prolong their absence from the Philippines unreasonably, they will be categorized as fugitives from justice and their passports will be canceled. Delikado po ito, masamang balita po ito. Kasi parang magiging saldi ko na sila. Wala pa namang preliminary investigation pa man lang ang status ng kanilang kaso. So, sabi dito, file a case first. Tama. You're still in the preliminary investigation. You can't cancel their passports if there is no case filed against them. Correct. Saldico at Martin, na paano na? Selective justice? Correct. Nyo, unlock itong assistant nito. Bend the law as always. Under what grounds? That's the office of the ombuang. Just asking. Saldico's passport also canceled. Yes, na-cancel na po ang passport. Are they guilty as charged? Not yet. They are now bypassing the courts and do whatever they want. So, to me, ang mag-inang Ligarda, ang alam ko is pumunta ata ng France via Hong Kong for medical leave. Kailang sige silang extend ng kanilang leave. I cannot make any judgment on them. Kanya-kanyang diskarte na yan. Ito, opinion ko lang ito. Sinasabi nila na flight is guilt. Yung parang tumakas sila, ibig sabihin guilty sila. I do not, I disagree. Katulad si Senator Ping Lacson, noong panahon ng Arroyo administration, na-issuehan siya ng warrant of arrest. Tumakas. Ayaw niyang magpakulong. So, ilang buwan ba yun? More than 1 year siya nagtago. Inintay niya na mawala matapos yung Arroyo administration. Pagdating ng Aquino, yun, bumalik siya. And then, excuse me ultimately, yung warrant of arrest niya is na, anong tawag doon? Nabaliwala. Kasi napatunayan na hindi totoo. Kaya, kung ako ang nasa kalagayan ni Senator Lacson, baka ganun din ang gagawin ko. Kagaya si Senator Bato, may warrant of arrest, nagtago rin. So, posible, ito again, these are opinion. Posible nakikita ang mag-inang Ligarda na baka matulad sila sa nangyari kina Senator Marcoleta and ex-Congressman Mike Defensor. Baka kaysa sa makulong, bahala na. Parang ganun. But I hope hindi sana darating sa puntong ganun. Tingnan natin, bigyan muna natin sila ng few days or weeks. Kasi sabi naman ng Office of the Ombudsman, prolonged stay, sabi naman. Ulitin ko yung posa. If Ligarda and Libeste prolong their absence from the Philippines unreasonably, they will be categorized as fugitive from justice and their passports will be canceled. Nung una, si Saldico, diba, ang daming nananawagan na i-cancel nyo na ang passport ni Saldico. Ayaw nila. Ano daw? Hindi daw pwede. Parang ganon. Nung nagsalita si Saldico, binulgar niya yung mga insertion, allegedly, ng Pangulo, ng Sandro Marcos at iba pa. Saka lang nila kinansel ang passport. So,
dapat ang ombudsman, sampahan nyo muna ng kaso ang mag-inang Ligarda bago kayo may karapatan. Let the court, kasi ang alam ko, ang korte lang ang may, hindi, korte yata at saka DFA. Pwede. Kasi yan ang punto de vista ni Congressman Toby Chanco noon na kahit DFA lang o gobyerno pwede nang mag-cancel ng passport. Huwag nang hintayin ang korte. Palasyo, itinagtanggol si First Lady Lisa sa kanyang birthday post sa gitna ng matinding pagbaha. Ipinagtanggol ni Palace Press Officer Jose Claire Castro si First Lady Lisa Marcos matapos batikusin ang kanyang birthday sabbatical post kasabay ng matinding pagbaha sa Metro Manila. Doon sa post na iyon, sabi ni Attorney Claire, makikita po natin bago magtapos ay may minsaheng stay safe and dry. Paano ka maka-stay safe and dry na dilubyo na nga? Stay safe and dry pa? Nakakatawa yung post ni Dr. Gary C. Kailangan na natin si Moses. Nasaan ang gobyerno? Bakit Moses? Para bang Red Sea? Para iganon ni Moses ang tubig para makadaan ang mga motorista. Oh, may stay safe and dry pa daw. Kaya okay lang doon. Ayon sa Palace official, nauunawan naman nila ang mga hindi nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post. Ngunit wala umanong negatibong intention ang First Lady. Yes, maybe, wala siyang negative intention. But, kumusta yung puso? Kumusta yung empathy? Alam ba ni Auntie Claire ang meaning ng empathy o empathize? Yung nakakaramdam ka ba kung anong pinagdadaanan ng nasa laylayan? So, tanong po, Auntie Claire, may empathy ba o nakaka-empathize ba si First Lady sa mga naghihirap na kababayan natin? Yan lang ang tanong. Wala siyang wala lang. It's normal na mag-birthday, mag-post ka. Kaya lang, naiisip mo ba ang kalagayan din ng okay lang sana kung hindi siya First Lady? Hirap ng taong bayan, tapos ay nako. Anyway, ano pa? Sa mga na-offend, sa mga na-offend, or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na ito, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady. Nauna nang ibinahagi ni Marcos na excited siyang simulan ang kanyang birthday sabbatical para magpahinga at mag-recharge. So, there's nothing wrong. Kailang i-timing mo lang, konting pakiramdam naman ba, nasaan na yung, basahin natin yung actual post niya. Ito, yung actual post. Basahin ko ha. Lisa Marcos, yung post niya kahapon. Happy Monday, everyone. Excited to start my birthday sabbatical. No makeup, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule, no stress. Just me and Mother Nature. Time to slow down, recharge, and enjoy the quiet. Stay safe and dry, everyone. See you next Monday. So, ang opinion ko dito is ang iniisip niya yung sarili niya. Na hindi naman masama yung isipin mo ang sarili mo, lalo na mag-birthday ka. Kaya lang okay yun kung hindi ka First Lady. Konting sensitivity. Kung hindi sana bumabagyo, bumabaha sa halos lahat ng parte ng Manila, no problem. So, karapatan ng taong bayan na batikusin. Kasi, asawa siya ng presidente. Kaya sabi ni Atty. Roque,
Bumabaha na nga Metro Manila. Birthday mo ba ang pinopost mo? So kanina, may nabasa kong post ng Daily Tribune, humihingi daw ng apology ang First Lady. Oh, totoo ba? Kung apologize, o di sige, i-wish na lang natin siya ng happy birthday. Ang birthday po niya is August 21. Mag 67 years old na siya. Ang presidente, birthday niya, I think September next month. Mag 69 years old na ang presidente. So ganyan po tayo sa ating ano kayang mga birthday wish nila. Again, wag nyo nang isingit si Cara David. Kailan ba nag-birthday wish si Cara David? Last year ba o 2 years ago? Ako rin, I'll be celebrating my 67th birthday ko ngayong September 6. So anong birthday wish ko? Wala lang, pasalamat lang ko sa Diyos. Ang aking pag-celebrate ng birthday is everyday. Nagpapasalamat ako sa Diyos everyday na ini-extend niya ang buhay ko. Kasi hindi ko alam kailan niya ako kukunin.